pandesal. Imagine nyo, may pandesal na tayo, may pati na tayo, may siomay. At least yung mga kakainin natin, pati yung mga anak natin, yung mga pamangkin natin, puro healthy. And tayo na mismo ang pwedeng gumawa. So, yun po ang isang ano ng Mukapa na maturuan din mag-process yung mga, kumbaga sa ano, farm to table. Kami naman po na ang passion is pag-process, pwede naman namin gawin ng malawakan yan, and then matulungan din yung growers nga na kami rin yung kukuha ng produkto nila. Magkatulungan lang po tayo sa marketing mga products kasi hindi naman lahat may passion na ganyan na mag-process. So, isang magiging kasi noon nga po, problema ng mga growers, mag-grow sila ng mag-grow, asan ang market? So, yung iba humihinto, marami na rin kami nakausap na gumawa na rin kami ng ganyan Pero, inihinto namin because wala kaming market. So, yun ang isang advocacy ng Mukapa ni Chairman na matulungan yung mga kababayan natin hanggang sa barangay na magkaroon ng livelihood through ang isa lang is itong mushroom. Kasi meron din siya like yung mga lettuce, di ba sa mga burger natin. Alam naman natin ngayon, ang dami natin nabibili mga lettuce po, pero ang lalago niya, pero hindi natin alam kung ano ginagamit na ano doon yung fertilizer. Katulad ko, gumawa ako nag-try ako ng hydroponics. Natuwa ako nung una, sabi ko, malaki talaga. Pero, parang bakit ang pait? So, inanalyze ko yung solution A and B. Sabi ko, parang nakakatakot kainin, di ba? Hindi naman sa tayo, kundi mas mabuti yung alam natin kung saan ang pinanggalingan. Kaya si Chairman, may formulation po sila ng mga organic fertilizer. So, kung yun ang gagamitin natin, ihahalo natin sa broiler natin, papakain natin sa pamilya natin, tapos nasa bakulan lang natin. Sana yun po yung isang advocacy namin na mga kapitbahay natin, na mga kahit may maliit na lupa lang, makapagtanim sila, and magkatulungan dito sa pag-process ng food. Halimbawa nga, sa kanila na lang natin pwedeng kunin yung mga yung mga products nila. So, yun lang po, na-invite lang po din ako dito at nakasama din ako nila para din maipakita yung mga produkto. Actually, ngayon po, under process pa ipaprocess pa namin yung pagpapapermit niya, FDA. So, ang ginawa po namin, nag-start lang kasi ako nag-harvest noong December. So, since December, wala na akong ginawa kundi mag-try ng processing. Hindi ako nagbebenta. Hindi pa ako nagbenta ng mga Natutuwa lang ako mag-harvest. And then, try ng mga recipe. And para mag-harvest, i-blanch ko lang, i-freezer. And then yun na. Dati kasi minsan yung chili paste, di ba yung chili, masyadong mahal. So, pwedeng ganun lang. And then, marami ang production na. So, sabi ko nga later on nga, mangangailangan talaga kami ng mga growers na pwedeng kumuha na lang kami ng mga products para dire-diretso yung yung paggawa na lang, yung pag-culture na lang nila gagawin. So, through our treasurer na siya po kasi may restaurant sa Japan dati. So, sabi nga niya, sa Japan daw, every day, hindi nawawala sa diet nila ang mushroom. Sa atin, yung pinag-ugalian natin, sa amin na sa probinsya, sinasabi nila, mataas sa uric acid, ganyan. Pero upon researching, doon pala natin makita yung mga napakaraming benefits ng mushroom. So, doon po lang nag-start ang Mukapa, pero na-explain na po ni Chairman kanina. Ngayon, mushroom lang, pero marami pa po siyang nakaplano. So, yun lang po, at ibigay ko sa po ni Chairman. Maraming salamat po sa inyo lahat. Thank you very much. Sa ating auditor, at talaga naman, tuwang-tuwa po ako sa ating auditor. Noong una, sabi niya sa akin, paano ito, Chairman, pag nag-mass production ako, magagawin. So, nabanggit natin kanina yun, yung parisi na sila si mushroom, i-blanch po talaga natin. So, may nabanggit pong pati, ang isang sikreto po ito para talagang maglasang meaty yung pati natin, kailangan po natin dito yung Bolbariella mushroom o kaputing saging. Pag kumulong tubig lang sa probinsya, unahan na yan sa sagingan. Unahan na yan doon sa mga palayan. Okay. So,
At least, ito po at napatunayan naman po ni ating auditor, si Engineer Malo Atienza. At ito na yung naging outcome. Actually, may mga buyer na po siya. Nagtataka ako sa kanya, bakit ayaw mo pang magbenta? Kaya kung tatanungin mo sa akin, Ma'am Auditor, kung nasaan yung pera mo, nandun pa sa freezer, ayaw mo pang magbenta eh. Pinapalamig niya pa yung pera niya. Yung po yung sinasabi natin, yung 1 kilo, ibebenta natin ng 250, pag nakapag-byproduct na po, times 3, times 4 na po ang halaga. Kaya ulitin ko baka darating ang oras, ayaw nyo magbenta ng protein bag. Kasi ang hirap po ginawa ni protein bag. Okay, so maraming challenges na pwede magkaroon ng contamination kung hindi natin susundin ang tamang proseso. Ipapakilala ko rin po pala sa inyo yung aming puputihin.